Gabinete. Bakit? Ano bang kadahilanan kung bakit nagkaso? Si Basti Duterte. Ito, mga kababayan ha. Ito yung balita ngayon. Hindi natin may tanggi to. Kinasuhan. Ito. Abante News. Wait lang ha, mga kababayan. Ito. Dahan-dahanin natin kasi pag sobrahan kasi hindi lumalabas eh. Ano to? At nawala. Ito. Wait lang ha, mga kababayan, naglo-loading lang. Jaime Perez, Idol Ken, kita ng buong mundo ang baha sa Davao City, nalunod po yun. Wait lang mga kababayan ha, kasi medyo mahina po yung internet natin. No, kasi dito sa kasi hotel na inistihan namin parang ewan. Wala ngang kutsilyo eh. 'Di ba? Ito pa Davao City disaster, mga kababayan. Naglabas na ang lalalim ng tubig mula po 'yan sa Philippine Defense Force. Ito lang mga kababayan ha, wait lang. Ito po ay mula sa Abante. Abante News po ito, mga kababayan. Yung patungkol sa... Bakit iba-iba ang lumalabas? Cancel ko nga muna. Kasi iba ang lumalabas eh. Ito, mga kababayan. Yung patungkol kay Basti Duterte na nag-file ng kaso. Itong si Basti, mga kababayan. Ito na lang, basahin ko. Basti nagsampa ng reklamo versus gabinete ni PBBM. Formal nang nagsampa si Davao City Acting Mayor Basti Duterte ng reklamo. Ito i-search ko na lang. Basti nagsampa ng kaso sa gabinete ni PBBM. ito mga kababayan. Baliktad kasi yung type ko eh. PBBM. Bakit naging PPBM? Nagsampa siya ng kaso, mga kababayan. Ito po, sa Abante News po ito. Sana lumabas. Ito po, mga kababayan. Banat News po ito at sa Abante News. Ito po, formal na nagsampa si Basti Duterte sa gabinete ni PBBM. Kasi kung naaalala nyo, mga kababayan, binasura po kasi ng ombudsman yung kaso ni Amy Marcos na ikinaso kay General Marbil, kay General Torre, at kay Boying Rimulya. So ngayon, hindi sila kumbinsido doon para hindi maging ombudsman si Boying. Kasi alam ko sa totoo lang mga kababayan, kinakabahan na po ang mga Duterte ngayon. Totoo yan. Nanginginig na yung mga tumbol nila, mga kababayan, yung mga tumbong nila, nanginginig na yan. Bakit? Kailangan nilang harangin si Boying. Kailangan nilang harangin si Boying Rimulya. Bakit, mga kababayan? Kasi ganito po yan. Ayon nga kay Amy Marcos, kapag naging ombudsman si Boying, ipapakulong si Sara, mga kapatid ni Sara, mga kaalyado ni Sara, na mga Duterte, mga Duterte. Para wala daw pambato sa 2028. Yan ang sabi ni Amy. So ngayon mga kababayan, eto na. Para hindi maging ombudsman si Boying. Ito formal lang nagsampa si Davao City Acting Mayor Basti Duterte ng reklamo sa Office of the Ombudsman laban sa ilang gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos para sa umano'y crimes of kidnapping, arbitrary detention at iba pang hingil sa pagdukot o pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC noong March 11, 2020. Alam niyo mga kababayan, yung ikinaso nila na yan, na kinidnap si Digong, alam nyo ba na isa sa rason yan kung bakit ang ICC si Digong hindi pinapakawalan? Alam nyo ba kung bakit ang ICC si Digong hindi pinapalabas kahit kumain na ng sariling tae di umano? Wala naman tayo nakitang kumain ng tae, drama-drama lang. Bakit? Kasi yan yung lagi nilang ginigiit na kinidnap nga daw ng ICC si Digong. Ngayon ang mga taga-ICC mga kababayan, hindi pumapayag. Mga kababayan, hindi pumapayag. So ito po yung ibang mga kababayan. So ito po kinasuhan po nila. Basahin ko lang yung kinasuhan ng kampo ni Basti. Secretary Juan Victor, Junvic Rimulya,
Secretary Gilbert Teodoro, Eduardo Anyo, Jesus Crispin Remulla, Yusik Nicolas Felix T. Torre, Romel Marbil, Francisco Marbil, ayan, and kay Nicolas Diloso Torre III, Marcos Lacanilao, Anthony Alcantara, Richard Anthony Padulyon, and kay Jen Pajardo, and kay John Das and Jane Das. So yan po ang kinasuhan nila. Kasi alam nila na binasura ng ombudsman nung nakaraan eh. Hindi talaga sila papayag, mga kababayan, na maging ombudsman si Boying. Kasi nga, ang sabi ni Aimee, ipapakulong daw si Sara, si Aimee at iba pa. Pag naging ombudsman si Boying. Baka nakalimutan ni Aimee, binasura na nga. Oh. So, anong aasahan natin, mga kababayan? Dito sunod. Malamang ibabasura din to. Kasi nga, sa kaso nga ni Aimee, Senado na yun eh. Oh, binasura. Oh, nasa kataas-taasan na yun, nasa Senado na yun, mismong legislative galing, binasura. So ito pa kaya? Wala kang asahan dito. Ayaw nilang pumayag na maging ombudsman si Boying. Ha? Ibuburahin din to, mga kababayan. Ibabasura din to, di ba, Ma'am Lilito Nini? Oo. Kahit pa ang dami-dami nyo dyang sinampahan, ibabasura din yan, mark my word. Yun nga, galing na mismo sa Senado kay Aimee. Diba? Yun nga mismo, galing na mismo sa Senado, sa Legislative House na or Office. Yung investigasyon na yun, binasura. Paano pa to? Babasura din yan. Anong sapat na dahilan na kinidnap? Saan ka nakakita kinidnap? Pero may warrant. Saan ka nakakita na kinidnap pero ang daming nanunood? Kidnap ba ang tawag doon? Ang kidnap, may ban, dinukot, sinakay, hindi alam kung saan dinala. Yun ang kidnap. Yeah? Pero mga kababayan, paano mo matatawag na kidnap? May media, nakatutok ang media. Namamalo pa nga cellphone sa noo, yung pulis sa bukol pa nga eh. Sabi pa nga ni Kitty, sabihin mo saan siya dalahin, tangina ka. Di ba? Paano mo nasasabing kidnap yun? Ang kidnap, may ban na puti, ban na itim, or ban na purple, kinuha, sinakay, hindi alam kung saan dinala. Ultimo nga sa aeroplano, nakita. Pagdating sa dahig, andun, may media. Andun pa si Medial Dia. Saan ka nakakita kinidnap pero sinamahan ka ng abogado? Galing, di ba? Paano mo natatawag na kidnap yun na mismo nandun yung abogado niya? Andun si Medial Dia, tumatayong legal aid o legal counsel. Paano mo nasasabing kidnap? Sige nga, kung ikaw ngayon taga-ombudsman, tanungin kita kung sino man yung nasa ombudsman ngayon. How could you, English yan, how could you tell or ano ang dapat na proseso, anong basihan mo sa proseso na to na kinidnap daw pero may kasamang abogado? Ang kinidnap, hindi mo malalaman kung nasaan, tapos tatawagan ka na lang, balik namin yung tatay mo, magbigay ka ng 1 bilyon. Ransom, saan? Pupugutan namin to, puputulan namin to ng tete at hindi na to makaiyot sa 13 kajowa. Pag hindi kayo nagbigay sa amin ng 1 bilyon. Uso sa mga movie yan eh. Ito, magbigay ka. Bakit? Papatayin namin yung anak mo pag hindi mo maibigay. Huwag kang magsama ng pulis. Huwag kang magsama ng parak. Papatayin namin to. Ito, sa taknang oras, sa taknang panahon, dito tayo magkikita. Walang pulis kasama. Kita nyo yan? Tapos sasabihin, kinidnap. Ang kinidnap, walang kasama, hindi nakikita. Andun yung media nakasunod. Tapos magsisinungaling pa sila. Dinala daw sa dahig, sinakay sa aeroplano, nakapaa. Putang ina, nakasapatos pala. Diba? Kinidnap, pinakain pa, may oxygen pa. Yan ba yung kidnap? Alam niyo, sa totoo lang, para kayong nagtanim ng kamuting kahoy na baliktad. Para kayong nagtanim ng kamuting kahoy na baliktad. Bakit? Ang kamuting kahoy, kung saan yung may ugat, yun yung itusok mo sa lupa.
Pag ituwad mo yan, hindi talaga tutubo yan. O, parang ganun yung ginawa nyo ngayon. Nagkaso kayo. Babasura din yan. Wala, hindi uugat yan. Ha? Lalanta lang yan. Nalanta nga kay Amy na galing nga mismo sa Senado yun. Yun lang, mga kababayan. Biruin mo. Kinidnap, pero may kasamang abogado. Diba? Ito pa, mga kababayan. Magulat kayo. Ano yan?